Okay, para sa mga hindi po nakaunawa doon sa vlog natin about doon sa yung mga teacher na kung saan pwede silang mag-apply through express entry, ang totohanan po dyan ay sa express entry po ito, no, yung pinag-usapan natin noong nakaraan. So ang sabi nga natin na dati ang mga guro at mga early childhood educator kahit na license po from outside Canada ay itinuturing po itong regulated profession. So ibig sabihin po ng regulated profession ay kailangan po meron kayong certification o kaya naman ay lisensyado po kayo dito sa Canada to apply here. Ganun din po sa iba't ibang mga o sa iba't ibang larangan ng profesyon, ano. So ganun po ang ibig sabihin ng regulated professions, no. Pero ino-open po ngayon ng Government of Canada lalong-lalo na sa nga yung profession ng mga guro at ng mga early childhood educator at mga instructors ng mga tinatawag nating may mga kapansanan o may mga disabilities, no, na po pwede sila mag-apply from outside Canada. Pero siyempre priority, sabi nga natin, yung nandito sa Canada because of the program na kung tawagin natin ay in focus nga, no. Pero hindi nangangahulugan that you cannot apply, no, sa larangang ito. Well, yung isa pa sa mga tanong ng mga kababayan natin ay, do I need really to upgrade myself dyan sa Canada o hindi na? Well, ang sagot ko po dyan ay, it depends po. Nakadepende po sa inyo kung i-upgrade po ninyo yung sarili ninyo or hindi na. Depende doon sa kalagayan ninyo. Like yung pag-uusap namin ng isang co-teacher ko dito sa, sa Catholic School Board, na sabi niya, yung kanyang asawa ay teacher din pero minabuti na hindi mag-upgrade ng kanyang profession. It's because nasa industrial area na siya and gusto niyang lumipat sa office job kaya nag-aaral, no? Pero hindi na siya babalik as a teacher dito nga sa Canada dahil kumbaga parang tapos na siya sa pag-aaral, parang ganon. So again, depende po sa sitwasyon ninyo yan. Pero ang tanong natin, makatutulong ba yung pag-upgrade ng sarili natin o ng mga certifications natin o ng profession natin pagdating po dito sa Canada? I would say definitely yes. 100% po makatutulong, lalong-lalo na sa professional growth ninyo. And of course, I can say sa financial growth ng family, ano? Kung matatandaan po natin, ay isa ko doon sa nag-aral nung mga nakararaan na nag-upgrade ng kanyang sarili para ng sarili natin, sabi ko na lang, para nang sa ganon ay makatungtong sa profession na talagang gusto natin. So, may mga kababayan din tayo na hindi na kinailangan, ano, katulad ng early childhood education or educator, as educator dito, daycare teacher po ang tawag natin doon, ay nag-certificate na lang at nakakuha ng lisensya na tulad ko rin, no, at hindi na nag-aral, no, as a teacher din, pero wala sila sa elementary o sa high school but in daycare. Parang ako din po nung una. Ngayon nag-aral lang ako, ulitin ko na naman, nag-aral lang po ako dito sa Canada. And then, parang 3 courses lang naman po, no? Very minimal. Nakakuha naman po ako ng lisensya ko bilang guro dito sa Canada and yun nga ang in-apply ko, no? So, sabi ko nga, depende sa inyo kung gugustuhin nyo na mag-aral pa, well and good. Pero hindi naman natin tinatahas ang sinasabi na hindi kayo makapag-upgrade ng sarili ninyo kapag hindi kayo nag-aral. Hindi po ganun ang ibig nating sabihin. May mga hindi po nag-aral dito sa Canada o kaya naman hindi nag-upgrade dito sa Canada na nakakuha naman ng napakagandang trabaho naman talaga, no? Meron naman yung nasa hindi magandang trabaho dati, let's say survival job kung tawagin dito sa Canada, and then nag-aral and then nakakuha ng trabaho pagdating ng panahon. So yun po ang ibig sabihin natin. Yung iba naman ayaw na mag-aral kasi nga ay medyo, kumbaga parang mag-aaral pa ako, gastos na naman yan, parang ganon, no? Yung iniisip, pang mortgage ko na rin yun, yung pang tuition, parang ganon, ano? So it is really a situational basis, no? Kung paano nyo i-upgrade yung sarili ninyo. Ngayon, ang tanong pa ng mga kababayan natin, tiyak ba na may trabaho kapag nag-upgrade ka? Hindi ko alam ang talagang sagot. But what I know, kapag nakapag-land ka na doon sa trabahong talagang gusto mo, I can say naman na worth it naman yung pinag-aralan mo kasi yun na magdadala sa iyo ng, let's say, mas malaking salapi pagdating ng panahon, mas malaking sweldo pagdating ng panahon. Hindi na po ako lalayo pa. Yung aking cousin at ako ay nagsimula sa restaurant na
kumbaga, sumasapat naman po. Kaya lang, syempre na ang pangarap talaga natin ay magamit natin yung ating pinag-aralan dito sa Canada at may apply natin yung profession natin bilang kumbaga guro at katulad ng iba, no? Yun, nag-aral kami na magpinsan and of course, nakakuha kami ng lisensya at yun nga, nakapasok na sa trabaho. So, sabihin natin na may stable naman dahil nasa school board po kaming magpinsan at nai-enjoy namin yung trabaho namin ngayon. Meron naman, halimbawa, yung mga nurses, katulad ng mga nakaraan na kinuha ng Canada, hindi na sila nag-upgrade dito, certifications na lang ang ginawa, ibig sabihin through process na lang ng documentations and everything. Hindi naman na sila nag-aral and then na-apply nila yung pag-aaral nila dito sa Canada. So, depende sa program, then kung minsan kung tatanggapin yung profession. Ano? Halimbawa, may mga inhinyero naman na po pwedeng mag-upgrade. Meron akong katrabaho na sinabi niya na nag-upgrade daw siya ng kanyang certification kahit na hindi na nag-aral at yun, nagagamit niya naman daw sa kanyang profession sa kasalukuyan, ano? So, mga ganong sitwasyon. So, depende pa rin po talaga sa sitwasyon ninyo kung gusto niyo mag-aral, mag-upgrade o mananatili doon sa profession ninyo. Sabi ko nga, wala namang masama no? Kung halimbawa masaya kayo doon sa trabaho ninyo sa kasalukuyan, o sa pupuntahan ninyo, kayong mga paparating dito sa Canada at nagpaplanong dumating, mga nangarap din na mag-Canada balang araw at gusto ninyo na i-apply, why not? Pwede rin po. At kung gusto niyo naman na talagang dun sa sitwasyon nyo, halimbawa, darating kayo dito, let's say, doon sa nakapag-approve sa inyo ng profession dito at yun na, yung talagang masaya kayo. Yun na po yun. Ibig sabihin, nasa sitwasyon na po ng tao, no? Hindi yung katulad ng binabanggit ng mga ilang kababayan natin na, yung sinasabi ng mga vlogger na yun, hindi naman totoo kasi kahit na hindi ka naman pala mag-upgrade o mag-upgrade ka, pareho din po. I definitely say, hindi po ganoon ang sitwasyon. Again, depende po sa inyo. Pero pag nag-aral po kayo o kaya nag-upgrade kayo o nag-recertification kayo, yun ang sinasabi natin palagi. O kumuha kayo ng documents niyo to upgrade your profession, hindi naman kailangan mag-aral talaga, no? Meron mga programa dito sa Canada na kung saan pwede kayong kumuha ng certification na you don't need to study, no? For 5 years, 3 years, something like that. Hindi naman. Para ma-upgrade niyo yung profession niyo at magamit niyo balang araw dito sa Canada. So, yun lang po ang ibig nating sabihin doon. Pero doon po sa mga nagtatanong na if you really need to study here in Canada, not necessarily. Kung yung mga certification mo, documentations mo, pag-upgrade mo ay makatutulong sa iyo balang araw sa pag-upgrade, depende po sa inyo. Pero may sagot po ako doon, 100% makatutulong po sa inyo kapag medyo nagkaroon po kayo ng certification kasi magagamit po ninyo sa gusto ninyong trabaho balang araw at na hindi kayo stagnant. Ibig sabihin, nag-grow po kayo professionally at financially. Hindi lang po sa teacher yan, hindi lang po sa mga doctors yan, sa mga lawyers and everything, sa mga engineers, hindi lang po sa kanila. Kahit na po kayo ay nagtatrabaho sa restaurant, may kilala po ako na isang kababayan din natin na nag-aaral siya kasalukuyan, online yung kanyang pag-aaral. So, ang ginawa daw niya, Sabado at Linggo, yung kanyang online, at kumukuha siya ng administrative assistant, no? So, from nagtitinda ng coffee, alam po natin yan, kilalang kilala, Tim Hortons. At yung kababayan natin yan, very inspired na nagkwento sa atin noong nakaraang araw lang, na siya ay kumbaga from cashier, taga-timpla, barista ng kape. Sabi niya naman, pwede naman ako na pumasok as supervisor dito sa area namin. Kaya lang, syempre, sabi niya, gusto niya rin na balang araw ay kumbaga meron siyang professional growth kahit na hindi siya kumbaga maging supervisor kumbaga. At yun nga, nag-aral siya as administrative assistant online at kukunin niya ito ng parang kulang-kulang isang taon para tapusin niya yon. And then kukuha siya ng another parang maikling course lang para makapasok sa government at makapagtrabaho din sa government ng Canada kasi yun ang advice sa kanya. So, ibig sabihin po, there is always a chance. Kahit na nasa ang profession ka, nasa ang trabaho ka, if you really want to upgrade yourself, you can do it.
And if you really want to upgrade yourself, ay makatutulong pagdating ng panahon na ikaw ay syempre ay makuha mo na yung iyong profession na yon. So sana po nakatulong yung ating pag-uusap ngayon at sana na-inspired kayo doon sa pag-uusap natin na hindi ko mo cashier lang ako, parang ganun yung kaisipan ng ilan. Kahira lang, taga-timpla lang ako ng kape. It doesn't mean na hanggang doon ka na lang. May mararating at may mararating ka. So maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.